Alright? Again, magandang umaga po sa bawat isa, pati po yung mga nanonood po sa atin online. At hindi na po papakatagal. Let's dig into the study of God's Word. Excited na po ba tayo? Amen. Alright. Okay. Ngayon po, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito. Nandun pa rin po tayo sa message series na binuksan po natin last month. Okay, February. Ngayon, March na po tayo. I think all throughout the month of March, pag-uusapan pa rin po natin ito. Ito po yung topic regarding eagerness. The character of eagerness when it comes to Christianity. At ngayon po umagang ito, ang tatalakayin po natin, ibabahagi ko po sa inyo, ngayon po umagang ito ay pinamagatan po natin, eager to be empowered. Eager to be empowered. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 29. Maaari mo bang hilingan tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay pong galang sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? Isaiah chapter 40 verse 29. Maaari po ba natin basahin po ito ng sabay-sabay? Amen? Okay. Ready? Begin. Isaiah 40:29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Maaari po natin ulitin. Lakasan po natin para marinig din po natin. Maganda po itong verse po na ito. Ang sabi dyan, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sandali po tayong manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na ito, sa napakagandang umaga na kaloob niyo po, Panginoon, sa amin, na kami muli ay binigyan mo na malayang pribilegyo na makasamba sa iyo, at lalo tigit kayo po, Panginoon, ay pagyamanin mo at pagtibayin mo ang aming pananampalataya sa mga aral na gusto mong aming matutunan upang kami ay tumatag, Panginoon, sa paniniwala at pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. Samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Kayo po, Panginoon, maitaas sa umagang ito, dakilang Diyos. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po akong tagapaghayag ng iyong salita ngayong umagang ito. Sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Alright, na po tayo magsiyo po. Alright, ako po ay excited to share the word of the Lord ngayong po umagang ito. Totoo po, kagabi, I was actually for the past 2 weeks, okay, this message has already been established. But out of nowhere, the Lord asked me to change yung aking pong bibigyan ng tuon at bibigyan po ng pansin patungkol po dito sa tao. I really love the character in the scripture when it comes to studying the scripture. Lalo tigit pagdating po dito sa pagiging empowered. Okay? Tandaan po natin. Tingnan po muna natin ito, no? Isaiah chapter 40. Ano po ba background dito? Ano po ba ang konteksto ng book of Isaiah? Isaiah, okay, kung titingnan po natin yung buong passage ito ng buong Isaiah chapter 40, God is saying to Isaiah to speak nicely or to speak tenderly doon sa kanyang mga anak, to God's people who were during this time, okay, were exiled in Babylon due to their rebellion sa Panginoon or against God. Pastor, ibig sabihin, ito pong pagkakataon po ito, yung mga anak din po pala ng Panginoon at sa mga Israelite, even though they are the chosen generation of God, they also rebelled against God. Sa Bible po, marami pong tagpo na sila ay nag-rebel against God. At isa po sa prominenteng tagpo ng rebellion ng mga Israelites pagdating sa Panginoon ay wala pong iba kundi itong panahon ni Isaiah. Ito po yung panahon na sila po ay naipatapon. Okay? They were in exile sa Babylon. Bakit po? Ano po yung naging dahilan ng kanilang pag-rebelde sa Panginoon? O ano po yung pagpapakita ng pag-rebelde sa Panginoon? Prominent issue sa pagkakataon ito is about idolatry. Dalawang bagay na makikita natin ng pag-rebelde o pagtatampo o sabihin natin pagiging rebellious ng mga Israel this time. Una is idolatry. Pangalawa na mahalaga is sabihin po natin disobedience. Alright? Idolatry and disobedience. And I tell you, marami sa ating mga mananampalataya, marami sa ating mga Christians, pag tinanong tayo, are we rebellious against the Lord? Wala pong aamin. I'm pretty sure, wala pong nasabi na we are rebellious against the Lord. Pero, hindi po natin napapansin na tayo po pala ay nagiging rebelde na sa Panginoon. If
we become idolatrous. Okay? Tayo po ay nagre-rebelde na sa Panginoon. When we say idolatry, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng ibang Diyos maliban sa Panginoon. At pag pinag-uusapan po ang pagiging ibang Diyos maliban sa Panginoon, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng ibang Lord o nagkakaroon ka ng ibang Master. At pag sinabi nagkakaroon ka ng ibang Master, nagkakaroon ka ng ibang priorities sa buhay mo maliban po sa Panginoon. Ang tawag po sa kasalanan na yan ay idolatry. Okay? Tapos po hindi lang po yun, disobedience. Yung pong pagsuway para sa Panginoon is also a sign of disobedience sa Panginoon. At kung mapapansin natin dito, ang naging kaparusahan ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagiging idolatrous at disobedient, sila po ay nakakaranas ng kapahamakan. Maliwanag po ang Book of Deuteronomy. Ang Deuteronomy ay nagpapakita po kung paano po pinagpapala ng Panginoon ang kanyang mga anak. Believe it or not, maniwala po kayo sa hindi, ang Panginoon po at ang disenyo po ng Panginoon sa kanyang mga anak ay wala pong iba kung hindi pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Yung po ang disenyo ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, di ba? The plan of the Lord is not to harm us, but to prosper us. It is about blessing of the Lord. Pero kung mapapansin po natin sa kabila ng disenyo ng Panginoon ng pagpapala sa atin, tayo pa rin po ay nakaka-experience ng mga consequences, katulad ng mga consequences na na-experience ng panahon nito ng Israel during the time of Isaiah. Sabi ng Panginoon dito, ito yung background dito. Pero ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, Isaiah, kausapin mo ang mga anak ko. At ang sabi, talk to them tenderly. Talk to them nicely. Okay? His word came true about what would happen if they follow His instruction and what would happen if they didn't. Okay? They choose not to follow His instruction. That's the reason why ang mga Israelites suffered during this time. That's the reason why they were exiled. Masakit ito. Ang ibig sabihin, Tagalog ng exile, pinatapon. Okay? They were defeated during this time. Okay? At kung mapapansin po natin, sabi ng Panginoon, uulitin po natin sa unang bahagi ng Isaiah chapter 4, ang utos ng Panginoon kay Isaiah, kausapin mo ang mga anak ko nicely and tenderly. Bakit Pastor pinagbibigay ng pansin? Alam niyo po kung bakit? Sa kabila po ng pagiging rebelde, sa kabila po ng pagiging disobedient ng mga anak niya, sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa mga anak niya, alam niya na nagdurusa during this time. Because when they were in exile, mahirap po yung pinagdadaanan po nila. Hindi po ganun kadali ang pinagdadaanan ng mga Israelite during this time. But I tell you, sabi ng Panginoon sa kanila, kaya sinabi ng Panginoon sa Book of Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Marami po sa atin, may mga pagkakataon, tayo po, tumatalikod tayo sa Panginoon. Marami po mga pagkakataon, disobey natin ang mga pinag-uutos ng Panginoon. But the Lord has been so gracious to talk to us nicely. At ang sabi niya, anak, alam kong pinagdadaanan mo, alam kong hirap na pinagdadaanan mo, at kaya kitang pagtibayin. Hindi mo ba't marami mga mananampalataya na nagkakaroon ng pagsubok sa buhay at tayo ay nag-iisip na tumalikod sa Panginoon? Marami pa nga pong mga mananampalataya nagbabackslide dahil po sa panghihina, hindi lang po pang-physical, panghihina, pang-emosyonal, at ang pinakamatindi, yung panghihina, pang-spiritual. Kaya po tayo nanghihina. Pero sabi po ng Isaiah 40:29, the Lord or God gives strength to the weary and He increases the power to the weak. Ang tawag po diyan ay empower. Okay? Pag-uusapan po, napag-usapan po natin yung eagerness eh. Alam po natin yung term na eagerness eh, di ba? Wanting to do something. Okay? Ang pag-uusapan po natin is about wanting to be empowered by the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng wanting to be empowered? Wanting to be empowered, para maunawaan po muna natin yan, i-define po muna natin yung empower o empowerment. Ang sabi po ng dictionary, when it comes to the word empower o empowerment, ito po ibig sabihin, authority or power given to someone to do something. Ulitin ko po empowerment is authority or power given to someone to do something. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nito, isang tao, walang kakayanan, okay?
na gawin itong bagay na isang bagay na pinapagawa sa kanya, pero yung nag-uutos sa kanya na ito ay ipagawa sa kanya, binibigyan siya ng kalakasan, binibigyan siya ng encourage to do something. Ang tawag po dyan ay empowerment. Bakit po maraming mga tao takot gumawa ng mga bagay na dapat natin gawin? Alam niyo mo kung bakit? Isa lang po naiintindihan ng mga tao. Una, fear. Pangalawa, ang nakikita po natin mga nilala ay hindi po natin kaya. O kaya iniisip natin, mahina tayo. Hindi ako matalino, wala akong masyadong skill, wala akong masyadong talento. Hindi ko kaya yan. Kaya po maraming mga tao hindi po nakaka-move forward sa buhay natin. Hindi po natin na-maximize kung ano yung potential natin bilang anak ng Panginoon o bilang trinity ng Panginoon. Hindi po natin na-maximize yung bagay na yun sapagkat meron tayong fear, we think we are weak, we think we are less, we think we are, we do not have the authority. Pero sabi ng Panginoon, the Lord gives strength and the Lord gives authority. Sabi dito, diba? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Kaya po pansinin po natin dito. Ang tanong po dito, sino po ba dito ang ayaw ma-empower? Sino po ba dito ang ayaw tumibay? Sino po ba dito ang ayaw lumakas? Sino po ba dito ang ayaw na ma-accomplish yung mga po pwede niya ma-accomplish? Hindi mo ba na-experience na po ba ito? Na meron kayong isang bagay na dapat gawin kasi hindi mo kaya gawin. I would remember, let me just share with you a personal experience. Okay? I would remember, if I'm mistaken, this would be 2000 or 2001. This was the time when I entered the Bible school. I entered the Bible school 2000. Okay? Ako po, personally, I IT professional. By profession, by college degree, graduate po ako ng Bachelor of Science in Computer Science. And I've worked for a company. Yung mga nag-NEET and EDSA examination dito, isa po ako sa developer po doon, pag-check doon. Alright? Yung po ang trabaho ko, I would remember, pasok ko sa Bible school, yung aking mentor, sa mga iba sila nakakakilala po dito, pangalan po niya ay Pastor John D. Sabi ni Pastor James, nag-uusap sila ni Pastor James, Pastor John D, sabi nila, gawa tayo ng website. Sabi ni Pastor John D, sige, gawa tayo. Kakausapin ko si Dennis. So, to make the long story short, kinausap ko ni Pastor Johnny. Sabi Pastor Johnny sa akin, kunya, bro, gawa tayo website. Hulaan yung sabi ko. Hulaan yung po sagot ko. Ang sagot ko po ay, Pastor, hindi ko po 40 yan. Legacy program developer po kayo. Ibig sabihin, database programmer po ako. Mas sanay ako sa mga optical mark reader machine, yung mga sinisikan, yung ginagamit natin for election. Sanay ako doon. That's the programming type na kaya kong gawin. Hindi ako sanay sa mga online programming na doon paggawa ng website. Sabi ni Pastor Jandy, kaya mo yan. Hindi po, Pastor. Umiiling po talaga ako. Ay ko, hindi po. Hindi po. Tita Jess will attest to this. Si Tita Jess member po ng Multimedia Meeting Center. When the time we were beginning, Tita Jess were there. Sabi niya, ganito, alam ko, kung tingin mo hindi mo kaya, okay, sabi ni Pastor Jandy, tandaan mo, gawa lang ng tao yan. Sabi ko, gawa po ng tao yan, pero wala po akong skill set. Alam mo, kinokontra mo? Kinokontra mo na tipo, hindi mo kaya. Kasi nga hindi ko po forte. Hindi ako trying to do that. Wala akong, as in zero knowledge po ako to do that. Tapos sabi niya, ito gawin natin. You talk to this couple, ito, marunong sila gumawa ng website, talk to them, magkakaintindihan kayo. At to make the long story short, I've been a web developer ever since. Bahagi po ng tent making ko ay pag-develop ng website. I started denying na tipong hindi ko kaya. I started saying no, I started saying na hindi ko kaya, wala akong kakayanan, wala akong skill. Believe it or not, marami po sa akin ganun dito. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, anak, kumanta ka. Sabihin ba, Pastor, hindi po talaga. Hindi ko po kaya. Diba? Natutuwa po ako sa mga iba yung tipong ayaw kong pakantahin. Sila yung gusto ko kanta. Diba? Meron po akong kilala dyan. Ganon. Sabi niya, Pastor, kung mo kakanta, huwag kang kumanta. Pakiusap lang. Diba? Hindi po, Pastor. Gusto ko po talagang kumanta. Hindi ko masabi sa inyo pangalan niya. Tinignan ko lang kasi makasabihin, ginodyo ko na naman siya. Birthday niya. Alam mo, kapatid, birthday mo. Para hindi ka sa akin, huwag kang kumanta. Gusto pa namin makauwi. Hindi, gusto ko talagang kumanta eh. Natutuwa ako sa mga ganun eh.
Kasi ikaw na yung umaawat, di ba? Pero yung mga iba, sabihin mo, anak, tugtog ka, din ko, may potential ka para maging instrumentalist. Sabi niya, ay ako, hindi po ako marunong yan. Di ba? Ang alam ko lang po yung kalele, o di ba yung kalele ka? Di ba? Ang alam ko lang po, kumain. O di kumain ka habang nagigitara. Bakit ba hindi natin gawin yan? Iba sa atin, we are so afraid of doing something because we think we haven't that enough training to do that. Marami sa atin, you would remember when we started, yung book kami tinapay ang magandang balita. Iba sa atin, takot eh. I would remember, sabi ko, Pastor BJ, Banat, Street Evangelism, hawak na mikropono, Street Evangelism, hindi tumanggi. Bakit? Because Pastor BJ was ready to do that. He was empowered by the Lord and he was empowered and given with the authority by the training of the Bible school na siya ay mag-share ng gospel. I would remember Brother Erwin. Brother Erwin, join ka sa Kapitinapay. Sabi Brother Erwin, Brother Erwin, mikropono, share the gospel. Hulaan nyo. Hindi tumanggi. Kinuha yung mikropono, share yung gospel. May enough training ba? Ang tanging training lang ni Brother Erwin during that time was listening to the word of the Lord and being the elder of the church. Pero ano nangyari? He felt he was empowered by God para gawin yung mga bagay niyo. Bakit? Because we know for the fact, wala naman po tayong magagawa sa mundong ito kung hindi po sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba yung term sa Latin na ito? Yung gratia nihil nisi, gratia Dei. Okay, ulitin ko po Gratia nihil nisi, gratia Dei. Ano ibig sabihin po nun? Grace, nothing but the grace of God. The truth of the matter, everything that we will be doing in this earth, everything that we will be accomplishing in this earth is not because of our own ability, not because of our own strength, not because of our own knowledge. It is only by the grace of God. Kahit po akong tumatayo sa likod ng pulpitong ito, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyong magaling ako. Nakakatayo po ako sa likuran ng pulpitong ito dahil po lamang sa biyaya ng Panginoon. And IBC Manila, the very main reason why IBC Manila as a church, as a body of Christ, nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon sa anumang struggle na pinagdadaanan, ng problema pinagdadaanan natin, whatever it is, anumang batang iyan, dahil po iyan sa biyaya at biyaya lamang po ng Panginoon. Wala po tayong maaaring pagmalaki sa Panginoon. You know what? That is the main reason why we are to be eager to be empowered by the Lord. Because the truth of the matter, we cannot do anything without the grace of the Lord. Wala po tayong makaka-accomplish. We cannot accomplish anything in this world but by the grace of God alone. Hindi po tayo makakaroon, hindi po makakabuo ng banda because of the grace alone, kaya tayo nagkaroon nito. Hindi tayo magkakaroon ng ganito, ng taamay sa church, kundi dahil lang po sa biyaya ng Panginoon. Again, everything is because of the grace of God. Kaya kung papansinin po natin, kahit po tayo, katulad ng mga anak ng Panginoon, katulad ng mga Israelites, though sila ay naging unfaithful sa Panginoon, though sila ay tumalikod sa Panginoon, though sila ay naging idolatrous, though sila ay naging disobedient sa Panginoon, the Lord is still knocking and talking to them through Isaiah. Sabi ng Panginoon, Isaiah, kausapin mo ang mga anak ko. Dahil even though they were in exile, lahat ng kanilang mga pagkakamali, lahat ng kanilang mga pagkakasala ay nabayaran na. And I would like you to encourage them. Kasi ang sabi ng Panginoon, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Dito yung pinakita ng Panginoon na sila makaalala nila that they are the chosen generation of God, that they are a blessed nation. Ganon din po tayo mga anak ng Diyos. Kahit po pagbalik-balik rin natin ng mundong ibabaw na ito, ang anak ng Diyos kailanman po hindi po pwedeng mailayo sa pag-ibig ng Panginoon. Maaari pong tayo ay lumayo sa pag-ibig ng Panginoon. Maaari pong tayo ay lumayo sa presensya ng Panginoon. But never lalayo ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maging disobedient ka man, doon nga po nakakakonsensya, hindi mo ba? Sa kabila ng pagiging disobedient mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng pagkalikod mo sa Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng hindi mo pinaprioritize ang Panginoon sa buhay mo, iniibig ka rin pa rin ng Panginoon. Hindi ba empowerment ang tawag doon? Hindi ba malaking encouragement mula sa Panginoon yun? Na sa kabila ng mga bagay na pagkukulang natin sa Panginoon, tayo ay iniibig pa rin ng Panginoon. Kaya po, tandaan po natin sa umaga po ito, ang pinaka-lundo o pinaka-highlight po ng
ang message ngayon, or the intention of this message is to highlight on the divine empowerment of God. Okay? Makita po natin yung divine empowerment of God bestowed upon individuals, listen to this carefully, who seeks earnestly, who emphasize the transformative power of God to strengthen and empower those who are eager to receive His guidance and support. Ulitin ko po yun in Tagalog. Ang pinaka-highlight ng mensahe po ng umagang ito, for us to be eager to be empowered and empowered by God to do something. Maintindihan po natin, ang empowerment ng Panginoon ay ibibigay ng Panginoon to those who are willing to seek Him. Ulitin ko po yung kalakasan, yung pong abilidad, yung pong skill, yung pong anuman ang pinapanalangin natin na magpapagibay sa ating pananampalataya, hindi po ipagkakait ng Panginoon yun. Ibibigay sa atin ng Panginoon, pag ibibigay lang ng Panginoon yun, to those who seek the Lord. Kaya po mahalaga po yung bagay na ito. Sabi ko nga po kanina dito, who doesn't want strength? Sino po dito yung araw-araw malakas kayo? Taas nga po kamay. Yung araw-araw malakas kayo Yung di kayo nang hina. Ngayon po nakihina ako, gusto ko na ibaba yung kamay ko. Napapagod tayo, di ba? Umaga, pag trabaho ka hanggang tanghali o hapon, minsan ka tanghali pa lang, pagod ka na. Hindi ko ba? Minsan na, wala pang 5 o'clock, gusto mo nang uwi because you are already tired. Di ba? Sa mga pinagdadaanan sa buhay, sino po dito ang hindi nagka-problema kailanman? Taas nga po ang kamay. Pag nagtaas kayo ng kamay, silang sasabihin ko, sana all. Bakit? Lahat tayo may pinagdadaan ng problema At mga dumadaan sa problema, kailangan din po ng kalakasan Hindi po ba? Kaya nga po marami sumusuko sa mundong ito Ayoko na. Di ba? Pagod na ako. Madalas po natin marinig yan. May mga mag-asawa, nag-away. Di ba? Pagod na ako. Pero mag-asawa pa rin sila. Pero lumalabas yung pagod. Lumalabas, nagmamanifest sa sarili natin at ibang napapagod tayo. Why? Because every day of our life, we need strength. Kaya tanong natin, who doesn't want strength? Diba? At lalo tigit, who doesn't want the strength that comes from the Lord? Because the Lord is everlasting. Ibig sabihin po, the strength that comes from the Lord is also everlasting. Amen? If God is the source of strength, ibig sabihin, the strength of the Lord is unlimited. Why? Because the Lord has unlimited power. Amen? Napakabuti po ng Panginoon Sino pong ayaw nun? At sino po ang ayaw ng kalakasan at ma-empower ka to do something? To do something, to do or to accomplish something that is unthinkable. To accomplish something that you think you wouldn't accomplish sa timeline ng buhay mo. Meron po ba kayong nagawa? Tanong ko lang po ito. Gawin natin medyo casual ng konti. Meron po ba kayong nagawa o na-accomplish na sa hinawa ng isip nyo, hindi nyo kaya gawin? Pero nung nagawa nyo, anong pakiramdam? Meron ba? Yung parang feeling mo, dito dumadami yung vlogger ng pagluluto Gusto kong gamitin to. Diba? Meron tayong dalawang gumagawa ng pagluluto dito. I'm pretty sure, yung pagluluto challenging. Tao ba? Kasi kung ang beauty is in the eye of the beholder, yung panlasa ba is in the taste buds of the beholder. Ganun ba yun? Challenging ang pagluluto. Pwede, sino bang pagluluto? Dalawa nagluluto sa si Ana at si Ate Imelda Maniwala kayo, may mga kanya ng porte yan. Si Ate Joyce nagluluto din yan. Ang porte ni Ate Joyce sa iluto, adobo. Yan, gusto ko yung adobo. Pero pwede mo sa i-challenge. Magluto ka ng, ano yung binuto mo dati masarap? Pero sa niluto lang sa sobrang sarap, masarap ako. Ang pangalan ay beef stroganoff. Tama ba? Tama yung pagkaka-pronounce ko. Parang Russian yung dating. Beef stroganoff. In Tagalog, beef, parang burger steak. German ba? German. Ganon. I'm pretty sure sinalis na yung sarili niya. From the beginning, na nakita niya yung online,
Sabi niya, hirap gawin ito. Ang daming recados. Pero nung pinush niya yung sarili niya to do it, tapos kinain namin, nasarapan kami, nakapagsalita kami ng German, nagkaroon kami ng bigote sa pagitan ng aming mga ano, di ba? At munti kami gumano, di ba? Di ba? Iba pala yun. Sabi namin sa kanya, dapat sarap ng ulam. Iba yung pakiramdam. Ibig sabihin, she was challenged to do that. Even though from the beginning she thought she couldn't accomplish it, but after she accomplished it, ano nangyari? Nagkaroon ng satisfaction. Bakit? Kasi nasarapan yung mga pinagluto niya. Ganun din po sa gawain ng Panginoon. Marami po mga bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon sa church na ito. Na maaaring magreklamo tayo sa Panginoon kagad, sabihin natin hindi natin kaya. Pero sabihin ko po sa inyo, katulad ng sinabi ng Panginoon na Isaiah sa mga Israelites, He gives strength to the weak and He empowers everyone. God has the power to empower His children. Maniwala po kayo sa hindi, okay? Sabi ng Panginoon, sabi ng salita, with God, nothing is impossible. Naniniwala po ba kayo doon? With God, nothing is impossible. Kung sa Panginoon, walang imposible. My question here is this. Sino po yung tinanggap natin sa puso't buhay natin bilang sarili at pagligtas? Panginoon. At kung ang Panginoon ang siyang namumuhay sa atin, walang imposible sa mundong itong ipapagawa ang Panginoon na hindi natin kayang gawin sa biyaya niya. Because He has the authority to empower each and every one of us. Ngayon po, sabi ko po sa inyo, supposed to be, I was about to talk about Daniel, I was about to talk about David when it comes to being eager to be empowered by God. But last night, out of the blue, the Lord says, scrap David, scrap Daniel, and talk about, alam niyo ko sino? Gideon. Kaya si Gideon? Gideon and his 300 men. Bigyan ko ng context. Sino ba nag-Sunday school dito? Mga Sunday school teacher dito, di ba? Alam niyo yung story ni Gideon. A very colorful story in the Bible when it comes to empowerment coming from the Lord. Okay? Sabi dito, during this time, si Gideon was chosen by, sino? By God to fight against the, sino? Midianites. Kung titignan niyo po ang konteksto ni Gideon, pag binasa niyo po ang Book of Judges, okay, makikita niyo po, ang tanong ni Gideon ay, eto, who am I? I am the least from the tribe of Manasseh. Ibig sabihin, in Tagalog, sino ba naman ako? Ako ang pinakamahina sa angkan namin. Bakit ako ang pipiliin ng Panginoon to fight against the Amalekites? Alam niyo po ba kung ano mga Amalekites? Malupit ang mga Amalekites. Mga Midianites. Malupit po ang mga Midianites. Bakit? Kasi ang kanilang sundalo ay 135,000 during this time. Okay? So kung iisipin natin, during this time and era, ang mga Midianites, they were superpower when it comes to battle. Dahil sa dami ng kanilang mga lalaban ng mga warriors. Ganun yun. At Gideon is the least. Kung titignan mo, ibig sabihin may mas malakas, may mas magaling, may mas matalino kay Gideon from the tribe of Manasseh, sa angkan ni Manasseh. But to tell you honestly, si Gideon ang pinili ng Panginoon. At yan po ang pag-uusapan po natin. We might think we were the least among every Christians. IBC Manila, let me address you as a church. IBC Manila, we might think we are the least among all the satellite churches of IBC Mandaluyong or IBC. But we were chosen by the Lord to be here in Manila, to be alive here in this place by the grace of God. Ang dami po pwede na ilagay po dito. Pero tayo ang pinili ng Panginoon
Kayo ang pinili ng Panginoon na makasama natin sa gawain dito. Bakit? Dahil ba may kakayanan tayo? Totoo, may kani-kaniyang weakness tayo. May kani-kaniyang kahinaan tayo. At kung ikukumpara tayo sa ibang mga tao sa lugar na ito, hindi ko po masasabi na napakagaling at napakalakas po ng IBC Manila. Ang dami po natin kakulangan. But I tell you, anuman ang kakulangan natin sa IBC Manila, anuman ang kahinaan natin, God has the authority to empower us. Amen? We will accomplish something in this place. Magiging ilaw tayo sa lugar na ito. Hindi po dahil sa galing, sa gilas po natin, kundi po dahil sa biyaya ng Panginoon. Katulad po ni Gideon. Gideon has been so popular in the scripture from the Old Testament. Least among the clan of Manasseh, but he was chosen by the Lord to fight the superpower during this time. The Midianites with 130,000 plus na mga warriors na po pwedeng lumaban at any given time. Pero pinili pa rin po si Gideon. And to tell you honestly, pabibilisin ko po yung story. Alam natin yung story. Natalo ni Gideon sa biyaya ng Panginoon with the presence and with the guidance of the Lord. Natalo po nila ang mga Midianites. Pero pansinin po natin, tingnan po natin kung ano yung meron kay Gideon, kung paano niya accomplish ito. Ano yung pagkaka-empower sa kanya? Ano yung mga key elements for us to be empowered by the Lord? Ano yung mga ingredients na kailangan? Ano yung mga characteristic ng isang tao pipiliin ng Panginoon para may ma-accomplish sa biyaya ng Panginoon? To accomplish something that is unthinkable, to accomplish something that is impossible in the sight of man, but with God that is impossible. IBC Manila will accomplish something by the grace of the Lord. Tingnan po natin, ano po ang makikita po natin? Sabi nga po natin kanina, Gracia nihil nisi, Gracia Dei. Grace nothing but the grace of God. That is what Gideon knew from the start. Hindi ko kakayanin ito, Panginoon, kung hindi dahil lang po sa inyo. Tingnan po natin ilang ingredients o ilang key elements for God to empower us. Ito po yung matututunan po natin kay Gideon. Unang key element na maiintindihan natin at kailangan po natin. Okay, tanong ko muna, ulitin ko yung tanong ha. Sino dito ang ayaw na ma-empower ng Panginoon? Sino dito yung ayaw ng strength ng Panginoon? Baliktarin ko. Sino po dito ang gusto ng strength that comes from the Lord? Sino po dito ang gusto mong ma-empower ka ng Panginoon? Sino po dito yung gusto mo may ma-accomplish ka sa biyaya ng Panginoon na hindi mo maiisip na kaya mo pala, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, magagampanan mo? Diba? Ang sarap doon kasi alam niyo bakit? Experience po yun eh. It's an extraordinary experience being empowered by our Creator. Unang key element na makikita po natin, matututunan natin kay Gideon. Alam niyo kung anong key element na yun? Faith. Bakit po? Ano po ang sabi? Okay? Ano po ba ang magagawa kapag may faith? Faith makes us fear. Pansinin po natin, Judges chapter 6 verse 15. Sabi ito, this is how Gideon respond. Sabi ito, pardon me, my Lord. Sabi dito, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Alam niyo, ipaliwanag ko sa inyo itong verse na ito, ha? Basahin ko po, ha? Ang sabi dito, pardon me, my Lord. This was the time the Lord talked to Gideon, kasi nasabi niya na ikaw ang mamumuna sa pagsalakay sa mga Midianites. Sabi niya, pardon me, my Lord. Excuse me po. Ano nga po ulit, Panginoon? Sabi dito, but how can I save Israel? Paano po ililigtas ang Israel? Sa clan ni Manasseh, yung pamilya namin ng weakest. Okay? At sabi dito, hindi ba yun ha? At sabi dito, in my family, I am the least. Noong mga 1970s to 1980s, meron pong common na nilalagay sa classroom. May position, ito, sumikat ito ng mga 70s and 80s. Kapag ka ikaw ay nasa row 4, column 4, ano ibig sabihin nun? Huwag nyo nang sabihin.
ka, kolumpor ka, ang katabi mo, basurahan. Tama mo ba? Pero kapag ka sinabing nasa robor ka, kolumpor ka pa, ibig sabihin, you are weak. Diba? Ibig sabihin, hindi ka ganun katalinuhan. Hindi ka ganun kagalingan. Kaya inilalagay ganun. Kaya, di ba? Kaya meron pang term na ginamit pa doon na BOBO sa robor eh. Di ba? Robor ka na, BOBO ka pa. Parang ang laki ng problema nun, ano po? Pero that is how Gideon, okay, sees himself. Lord, yung pamilya po namin mahina na. Sa lahat ng sakla ng ni Manase, pamilya po namin pinakamahina. At sa pamilya namin, ako po pinakamahina. Tell you honestly, listen to carefully. The Lord doesn't choose the strong. The Lord chooses the weak who are willing to seek. Sabihin natin, strength that comes from the Lord. Buksan niyo ang mga Bible niyo po. Lahat at karamihan ng ginamit ng Panginoon sa salita ng Diyos. From the Old Testament down to the New Testament, ito yung mga tao who humbled themselves in the Lord. Sinabi ng Panginoon, hindi ko po kaya yan. Moses, di ba? Sabi ng Panginoon, paano mo ilalabas yung mga anak mo sa pagkakaalipin ng mga Egyptians? Hindi ba tinindi niya is weak? Di ba? Apostle Paul in the New Testament, ano sabi niya? Panginoon, ako gagamitin mo? Gagawin mo ako apostol? Ako nga po, ako yung bumabato dun sa mga tagapangaral mo eh. Ganun din po dito eh. Ano yung sabihin ito? Faith makes us fear. Nakita po natin yung pananampalataya na nakita po ni Gideon sa sarili niya at pananampalataya sa Panginoon, siyang nagpatibay sa kanyang magtiwala sa Panginoon. Bakit? He understood na may nakita ang Panginoon na hindi niya nakita. May nauunawaan ang Panginoon na hindi niya nauunawaan. Pero dahil alam niya na ang Panginoon ang tagapaglalang niya at ang Panginoon is sovereign in this world, he is to submit to the Lord and obey the Lord. Sabi ito, faith makes us fear. Isang key factor yun. Hindi lamang po faith makes us fear. Tandaan po natin, o sabihin po natin, faith, sumunod po ay ito. Next. Yan. Nasaan na kapatid? Nawala ka na. Okay. Faith fuels fearlessness. Judges chapter 7 verse 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." Diba? Yung faith, it fuels fearlessness. Marami pong Kristiyano, look at me, heads up. Marami po sa atin takot. Marami po sa atin takot. Pag sinabi mong evangelism, takot mag-evangelize. Pag sinabi magbigay tayo ng drugs, takot magbigay ng drugs. Pag sinabi mo mag-share tayo ng salita ng Diyos, takot mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Ang fear natin, baka dibatiin ako, konti na ang kaalaman ko, etong gagawin ko. Takot! Alam niyo po ba yun? We are so fearful. Pero alam niyo po, faith fuels fearlessness. Yung pananampalataya, it fuels fearlessness. I would remember, magkausap po kami ni Ate Joyce, sabi namin, we were dreaming. We are actually not dreaming, we are also praying. Na magkaroon po tayo kahit paano magkaroon tayo ng descendant church. Amen? Everybody would desire that. Kasi from the very beginning, nandun po tayo doon. Maganda naman po yung kasi dati, but unfortunately, because kahoy po yun, nag-deteriorate, ilang beses natin i-renovate, sabi natin Joyce, hantay ng lugar. Nakita namin itong lugar na to. We prayed for this. I think kami dalawa, o may kasama kami iba, Pastor BJ, kasama namin dito. Parang okay ito Tingnan namin renta. Parang mahal ng renta. And alam yung ginawa natin? We just engage. Alam niyo bakit? Faith fuels fearlessness.
Wala naman po tayong linggong hindi tayo nakapagbayad, di ba? Tama ba? Baka biglang may maningil sa akin na wala pong linggo na hindi po tayo nakapagbayad dito sa biyaya ni Lord. Bakit? It is because of our faithfulness. I think because of that. That's one contributing factor. But the most important thing is because of our faith, it fuels our fearlessness. We can accomplish something by the grace of God because God empowers us to do something. Hindi po yung nakita dito eh. Yung pananampalataya ni Gideon, it actually fuels the fearlessness. Yeah. To face the superpower during this time, which are the Midianites, who have 130 plus warriors ready to attack and to fight. Ganun po katindi ito. Pero sabi niya dito, get up! The Lord has given the Midianite camp into your hand. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi from the beginning of the passage, pag-aaralan to, lalaban dito at may kakayanan din naman lumaban ang mga grupong ito. Bakit? Because they have 32,000 soldiers to fight the battle. Diba? Kaya pananampalataya, it fuels fearlessness. Totoo, ang laki ng ratio eh, di ba? 135,000 divided by 32,000. Ilan yun? Pakicompute nga po. Mathematician. 135,000 divided by 32,000. Ilan yun? Yan. Pwede mag-telepono ngayon. Tulungan niyo po ako. Ha? 135,000 divided by 32,000. 4.2. Ibig sabihin, sa isang soldier ni Gideon, kailangan niyang tumalo ng 4 na sundalo para matalo nila to. That is the ratio. Tama? Madali po ba yun? Kayo po, makipagbabag kayo sa akin, mano-mano, papatulan ko kayo. Isahan lang. Pero pag 2, 3 na yan, isa lang gagawin kong technique dyan. Puporma akong ganyan. Uhubalin ko yung chinelas ko. Tapos tatakbo na ako. Ang tawag dyan, sayonara. Bakit? Mahirap yan. Pero dito, grabe yung fearlessness niya, no? Dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya, sabi niya, kahit 4:1, 4 point something pa ka, di ba? Kahit 4:1, 4 point something is to 1, ang ratio ng kalaban, lalaban kami. Diba? Fearless, di ba? Bakit? Dahil po sa pananampalataya. Sumunod, hindi lamang po faith makes us fear, hindi lamang po faith fuels fearlessness, faith fortifies. Ano ibig sabihin dito? Judges 7:15 pa rin po dito. Ano ibig sabihin ng fortify? Ang ibig sabihin ng fortify, ibig sabihin po yung pastor niya po ba yung edad? Hindi po. Ang ibig sabihin pag fortify po yun. Pag sinabing fortify, kunyari may bakod. Kahoy yung bakod. Nilagyan mo ng tukod. Ang ibig sabihin, you fortify it. Ibig sabihin, pinatatag mo, pinatibay mo. Kunyari, yung bakod nyo ay sabihin natin gawayan. Ginawa mo, nilagyan mo ng simento o nilagyan mo ng halos. Ang tawag mo, finortify mo, pinatibay mo. Ganon din po, faith fortifies us. Yun din po ang nakita ni Gideon during this time. Pinagtibay si Gideon. Hindi lamang po siya tumatag. Hindi lang po siya naging fear, hindi lang po siya naging fearless, siya po ay pinatatag at pinatibay ng Panginoon. Yung po kahalagahan ng faith. Kaya po, kung gusto po natin ma-empower ng Panginoon, ano sabi natin kanina sa introduction message? Empowerment of the Lord, or the highlight of this message, is about the empowerment of the Lord for Him ready to empower us only to those who are willing to seek Him. Those who have faith in God will be empowered by the Lord. Diba? With our faith, matitibayan, dahil yung fearless tayo, it will fortify us. Sumunod, key ingredient, o sabihin po natin na mahalagang element para po tayo i-empower ng Panginoon is about courage. Courage. Makikita po natin kung ano po ang kahalagahan ng courage. Courage. Courage about what? Courage to face the enemy. Kaya kung papasin po natin yung story ng Judges chapter 7 from verse 9 to 15,
makikita niyo po dito kung paano po naging courageous, okay, si Gideon in facing this. Bakit? Kung mapapansin po natin, willing siya to battle head on. With only 32,000 soldiers, he do have in his control, na pinaglilidan niya. Ganun lamang po kadami. But he become courageous to confront the enemy. Mahalaga po ito. Ganun din po tayo. Marami po tayong kaaway. At ang pinakamatinding kaaway natin, hindi po yung mga tao sa paligid natin. Maniwala po kayo sa hindi. Marami po magkasabi against you. Marami magchichismis against you. Maraming naninira against us or against the church. Hindi po sila yung kaaway natin. Because the greatest enemy of every Christian is none other than the devil. Bakit? Malinaw po ang Bible eh. 1 Peter, the devil is seeking whom he may devour. At kapag mahina po tayo sa pananampalataya, matatakot po natin harapin ito. Di ba? Matatakot po tayo sa mga ganitong pagkilos ng kaaway. Diba sa atin, baka sumuko na tayo. Gideon, naiintindihan ni Gideon ito. Kasama ko ang Panginoon. Kakampi ko ang Panginoon. 135,000 lang sila. 32,000 lang kami. Pero susugod kami. Bakit? Binigyan ako ng Panginoon ng kakayanan para talunin ito. Diba sabi sa unang verse, binasa natin, the camp of the Midianites was given into their camp, into their hands. Diba? Ibinigay na ng Panginoon. Hindi pa sila nakikipaglaban eh. Feeling ni Gideon, victorious na siya eh. Yun ang maganda sa Kristiyano. Wala pa yung gera, alam mo victorious ka na. Hindi ka pa sumasabak sa problema, alam mo kakayanin yung problema mo at magiging victorious ka dyan, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa Panginoon, tinanggap natin sa buhay natin bilang sarili tagapagis sa ating buhay. Di ba napakasarap doon? You have the courage to confront the enemy. That's one of the key elements para tayo ma-empower ng Panginoon. Not only faith, but for us to be courageous as well. Dapat may courage tayo. Pangatlong key ingredient o element para po tayo ma-empower ng Panginoon is not only having faith or being courageous to confront the enemy, but to be obedient. Pansinin po natin, ano po ang sinabi sa Judges 7:2-7. Mahalaga po itong tagpo na ito. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung anong tagpo dito sa Judges 7 hanggang 2-7? Ang tawag ko po dito is the greatest reduction. Bakit po greatest reduction? Alam po natin ang story ni Gideon. They battled, or Gideon was known in the Bible as Gideon, 300. Okay? Hindi po yung tri-media ministry lang natin yun. Gideon 300. He was popular in the scripture and he was known to be Gideon 300 or Gideon with 300 men. Bakit? Pastor, paano yung 300? Akala ko po ba sabi nyo kanina, 32,000. The ratio is 4 Midianites against 1, Midianite, okay? Pansinin po natin. Do the math, okay? Kaya sabi po dito, reduction eh. Bakit? Ang ginawa ng Panginoon dito, naniwala po kayo sa hindi. May kayo maigil dito, ha? Kaya hindi po napaliwanag si Gideon. At kaya po patuloy siyang na-empower ng Panginoon. At kaya siya naging victorious because he is in constant communication with the Lord. Christians, tingin po kayo sa akin, makinig po kayo, ha? Baka po marami sa atin nagiging defeated sa dalawang buhay natin ngayon is because we are not in constant communication with the Lord. Baka nakakalimutan mo ng mag-pray. Baka nakakalimutan mo ng magbasa ng salita ng Diyos. Gideon never failed to communicate with the Lord. At hindi lamang po iyon. The key factor dito is about the obedience of Gideon. Bakit? Ano sabi ni Gideon? Panginoon, susugod na po ba kami? Diba? Pang ni Gideon, diba? 32,000, 4:1, kaya yan. Diba? Sugod, banat. Sabi ng Panginoon sa kanya, Judges 7:2, bawasan mo. Magbawas ka. Lord, 135,000 Midianites. 32,000 ang anak kami,
4:1 na nga yung laban dito eh. Babawas kami. Anong ginawa ni Gideon? Balik siya sa camp. Sino dito sa inyo ang hindi desididong lumaban sa mga Midianites? Oh. Anong nangyari? May mga umalis. May mga natakot. Hulaan nyo kung ilan na natakot. More than half. Because out of 32,000, ang naiwan ilan? 16? Sa record ko dito, sa Judges 7, 10,000. 32,000 against 135, 4:1. Pakihanda calculator, Pastor BJ. 135,000 divided by 10,000. Ilan? 13. Ibig sabihin, 13 tao against isang, di ba? Kasama ni Gideon. Ilan kayo dito? Palibutan natin si Pastor BJ, 13 tao. Sabi ni Pastor BJ, subukan mong labanan kami, 13 kami. Kahit tigit-tigisang kurot lang kami kay Pastor BJ, maniwala kayo, mahihirapan si Pastor BJ. Di ba? Mahirap na yung 4:1 na ratio eh. Yung 13:1 ba, mas madali ba? Mas mahirap. Tingnan niyo po yung obedience ni Gideon. Sabi ni Gideon, pwede sa Panginoon, in constant communication, Lord, asalakay na mo ba kami? Okay? Larga na mo ba kami? Sabi ng Panginoon, hindi. Bakit po, Lord? Magbawas ka pa. Magbawas pa, Lord? 10,000 na yun eh. Ano ginawa ni Gideon? Did he question the Lord? No. He went back to the camp. Sabi ng Panginoon, may mga hindi na masama sa inyo. Sino man sa inyo ang hindi talaga desidido pa lumaban? I'll tell you honestly, from 32,000, it boils down to 300 people or warriors alone. Paki-compute. 450. Anong 450? 4 pesos 50? Hindi po. 450 warriors against 1. Kahit anong galing ng warrior, maniwala ka, sa isa dalawa pagod ka na. 450 to 1. Hindi ba obedience yun? Baka pag sinabi sa'yo, sugod tayo ng ganito ganito kalaki, ganito kadami, ayoko na. Ayaw ka na, uwi ka na. Matatakot na tayo di ba? Ano sabi niya dito? Lord, 300 lang po. Okay. Susugod tayo. You will divide your group into 3. Di ba nag-divide sila into 3? At ang ginawa nila, pinalibutan nila ang camp ng mga Midianites. On the time given by the Lord, sabi pa yun sa kanila, ano gagawin nila? They will blow the trumpet. At anong gagawin nila? Yung mga dala-dala, anong pinadala sa kanila ng Panginoon? Maliban sa kanilang pakikipagdigma. Anong pinadala ng Panginoon sa kanila? Jar. Di ba? Tapos ang sabi sa kanila, sabay-sabay niyong i-blow ang trumpet. Di ba? Tapos, sabay-sabay niyong babasagin yung mga jars na dala-dala niyo. That's what happened. Ano yung nangyari dito? Obedience. To make the long story short, nanalo sila Gideon because God empowers them. But the key factor of them being victorious, faith, courage, and obedience to the Lord. Mahalaga po yun eh. Kaya po marami mga mananampalataya, we always pray for empowerment. We always pray for strength. But we fail to receive strength. Alam niyo bakit? Because we lack faith. We lack courage. And we lack obedience. Because if we seek the Lord, and if we have faith in the Lord, one of the key ingredients yun,
para empower ka ng Panginoon. Kung courageous ka sa biyaya ng Panginoon, that's one of the key ingredient para palakasin ka ng Panginoon. If you are obedient sa Panginoon, isang importanteng factor yun para palakasin ka ng Panginoon. Diba? Mahalaga po yun, diba? Pero meron kong tatlong bagay na gusto kong pagtuunan pa natin ng pansin sa pagkakataon ito na matututunan at makikita po natin dito kay Gideon. 3 characteristics of a person God empowers. 3 characteristics of people God empowers. Tatlong bagay lang po ito. Alam mo yung una? First, person who is teachable. Yung natuturuan. Yung nakikinig. Hindi lang basta nakikinig. Yung willing to learn. Kasi marami po nakikinig eh. Yung totoo, ngayong umaga ito, maraming nakikinig. Maraming bukas ang tenga. Pero kahit bukas ang tenga natin, if we are not teachable, then we have a problem for us to be empowered by the Lord. Kung gusto natin palakasin tayo ng Panginoon, if we want to accomplish something that has never been accomplished by people, na hindi natin naiisip, na kailangan natin ang empowerment ng Panginoon, we need to be teachable. Kailangan po, natuturuan po tayo dito. Diba? Judges 6:14, the Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Sabi dito, gusto ko pong himayin to ng konti. Ano sabi dito? Ganto ka-teachable si Gideon. Sabi ng Panginoon, the Lord turned to him, Gideon, sabi ito, go in the strength you have. Pumunta ka sa kung anong kalakasan ang meron ka. Ano ba kalakasan niya? His family is the weakest from the clan of Manasseh. Nung weakest family na sila, from his family, he is the weakest. Sabi niya na, he is the weakest. Sa battlefield, ang meron siyang tao, 300 lang. Grabe sa pagkawik eh. Diba? Na kung titignan nino man, malamang, ang talaga gamitin mo, titirisin lang kita eh. 135,000 out of 300. Titirisin mo lang eh. Ang dami po nakita. Manood kayo ng history, magbasa kayo ng history books, ang dami po natin nakita ng mga nagyabang. Na napakadami nila. Kaya kong pabagsakin yung bansa na yan in one day. And to tell you, up to now, hindi pa nila mapabagsak. Ang dami po nila sa country, gusto pabagsakin ng Israel. Superpower. Kumpleto sa lahat, hanggang hindi pa nila kaya pabagsakin. Bakit? Sino mang kakampi ng Panginoon, hindi mababagsakin ang inuman. Kahit na mahina ka, piling mo napakahina mo, piling mo napakawig mo, piling mo ikaw yung pinakamahina ang pangunawa o pag-intindi. Tandaan mo, kapag kakasama ng Panginoon, with God, nothing is impossible. Bakit? God has a limitless power. God has a limitless presence. Lahat ng unlimited sa mundong ito, nasa Panginoon. Matatakot ka ba? Yun ang nakaintindihan dito. Kaya sabi ito, he became teachable. Tumanggi ba? Sabi ito, strength you have and save Israel out of the Midian's hand. Am I not sending you? Sabi ng Panginoon, hindi ba ako ang nagpadala sa iyo? Hindi ba maganda yun? Ano ibig sabihin nun? Kapag may nagpadala sa iyo, ibig sabihin, ang reinforcement mo malakas. Tama? Bakit? Sino ba nagpadala kay Gideon? Panginoon. Sino mo ba ang Panginoon? He is the creator of heaven and earth. He is the sovereign God who controls everything. From natural phenomena to weather, kayang kontrolin ng Panginoon. Ito ba kayang gerang ito? Kaya sabi, tinignan mo paano pinalakas ng loob ng Panginoon si Gideon. Sabi niya, bakit? Natatakot ka ba? Hindi ba't ako ang nagpadala sa iyo? Hindi ba't ako ang kakampi mo? Listen to this, Christians. If God is with us, then who can be against us? Huwag kang matatakot sa anong bagay na susuungin natin.
Lalo tingin pagdating sa gawain ng Panginoon, ito yung eagerness eh. Hindi ka matatakot, bakit alam mo, kasama natin ang Panginoon. At alam natin kasama at kakapin natin ang Panginoon. The Great Reduction, makita po natin dito, pinabawasan ng Panginoon, ginawa pa rin niya. He became teachable. Sige Lord, kung ano sinasabi mo, bawasan ko po. 10,000 na lang Lord, bawasan ko ba? 300, okay, attack. O attack. Ano yan ito? Teachable. Christians, if you want the strength that comes from the Lord, my brothers and sisters, if we want to be empowered by the Lord, if we want to accomplish something that has never been accomplished by anybody, sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin if and only if we are teachable. Marami po sa atin, sorry for the term, marami po sa atin dunong-dunungan. At ang pinakamasakit, marami sa atin, pati sa harapan ng Panginoon, piling natin, alam natin. Yung totoo, hindi mo kayang lagpasan ang pag-iisip ng Panginoon. Ang pag-iisip natin, finite. May limitasyon. Ang pag-iisip at pang-unawa ng Panginoon is infinite. Walang hanggan. Yung hindi pa mangyayari sa iyo, alam na ng Panginoon na mangyayari sa iyan. Yung problema mo ngayon at haharapin mong problema, alam na ng Panginoon yan. At kung yan ay pagsubok ng Panginoon sa iyo, pag binigay sa iyo ng Panginoon, alam din ng Panginoon, kakayanin mo yan. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Nakakulawaan yun dito pagdating ni Gideon. Kaya sabi niya, Lord, I'm willing to learn. I'm willing to learn at your feet. Hindi lamang po yun eh. Hindi lang po yung key characteristic isang tao ini-empower ng Panginoon. Hindi lamang teachable. Second, alam niyo kung ano? Mahalaga po itong pangalawa na to. The key characteristics of people, of a person that God empowers is available. Yung availability. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit anong lakas mo, kahit anong talentado mo, pagka ikaw hindi ka available, hindi ka magagamit ng Panginoon. At ang masakit, hindi mo ma-experience ang pag-ibig ng Panginoon at kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Marami kang makikita na sabihin ng iba, mas magaling pa akong tumugtog dito eh. Mas magaling pa akong mag-bass eh. Mas magaling pa akong mag-keyboard eh. Mas magaling pa akong mag-preach kay Pastor Dennis eh. The question there is that, hindi kung magaling ka. The question is, available ka ba? Bakit? Ang daming magaling mo sa mundong ito eh. Ang dami magaling na pastor, ang dami magaling na manggagawa, ang dami magaling na audioman, ang dami magaling na evangelist, ang daming magaling. Pero pinaka-importante sa Panginoon, hindi yung galing. Ang importante sa Panginoon, kung available ka. It is not about the ability. It is always the availability. Kahit anong galing mo, ang dami ko pong nakakita in my short term of ministry, kung ikukumpara po ako sa mga pastor na mga matatanda na at mga nauna po sa akin, ang dami po na experience. Pero yung mga nakita po ako na mga taong, pag tingnan mo, hindi naman ganun kagalingan. Pero dahil available sila, sila ang ginamit ng Panginoon. At kung ginagamit sila ng Panginoon, grabe, nag-i-excel eh. I've seen youth leaders, grabe, pag kumanta, magkakabertigo ka. Bakit? Parang feeling mo, parating na ba si Lord? Bakit tulog pa kakak? Pero dahil siya laging available, pakanta. Ngayon, pag pinakanta mo, grabe. Hindi mo iisipin na nanggaling ka sintonado, sintojis. Akala mo, sintu-sintu din siya eh. Pero ngayon, dahil available siya, grabe ginagamit ng Panginoon. Nagpapastora sa isang probinsya. Ang ganda ng church. Ayaw ko sabihin sa inyo, baka chismis nyo pa eh. Sabi ni Pastor, wala ka doon sa polo dati eh. Buti na lang, available ka kapatid. Di ba? Pag gano'n, availability. Maganda yung available ka. Sa Panginoon, bakit? Si Gideon, ang dami na po pwede piliin ng Panginoon eh. From the clan of Manasseh, parang pwede niyang piliin yung pinaka-strong. Hindi mo ba? Kay David, when he was chosen during this time, sino ba si David? David was Jesse's son. He was the shepherd boy. The least ng posisyon sa isang pamilya. Ang magaling mga kapatid ni David, di ba? Pero sino pinili ng Panginoon? Yung mga kapatid ba niyang malakas?
Yung mga kapatid ba niyang matitipuno at matatalino, ang pinili ng Panginoon, yung pinaka-weak among the family. Bakit? Kasi si David available. Sinong pinili ng Panginoon? Ang hindi na kasi ang hindi, popularity ni Gideon eh. Ang galing ni Gideon, natalo niya 135,000 ng Midianites. Diba? Tapos 300 lang sila. Don't look at it. Alam niyo bakit? Maaaring marami ang gamitin ng Panginoon kung hindi available si Gideon. But during that time, Gideon was teachable and Gideon was available. Christians, isipin niyo yung privileged experience. Marami po pwedeng gamitin ng Panginoon sa gawain ng IBC Manila. But if you are not available, hindi mo ma-experience ang pagpapala at empowerment ng Panginoon. Ano nangyari sa iyo? Magiging spectator ka lang. Ang galing, nakakatuwa naman. Dapat ako yung nandyan eh. Ako dapat yung nakaposisyon dyan eh. Bakit wala ka? Because you are not available. At ang pinagpapala sino? Yung mga taong available. Diba? Simple lang yan eh. Sa pamilya, pag meron kang bonus yung tatay, kapag ka yung anak mo malapit sa iyo laging nandyan, sino na naaambura ng biyaya? Yung naandyan. Ganun din po sa ating mga pananampalataya. Ang ini-empower ng Panginoon, yung mga taong naandyan at available palagi. Right? Availability. Simple na experience niya. Gusto ba ni Gideon maging popular siya? No. He just want to be used by the Lord. He was a servant of the Lord. Natingin nga sa sarili niya, ang baba natingin sa sarili niya eh. Pero ano ang baba ang tingin sa sarili niya? Because he's available, he was used by the Lord. And he became famous as a man who is obedient to the Lord. Used by the Lord to defeat 135,000 Midianites. Anong ginamit? Turotok at jar. Saan ka nakakita ng ganon? Pagkabas, sinabihan mo ako, may bandera tayo, 135,000. Parang bumili ako ng machine gun, bumili ako ng kanyon, bumili ako ng armalite, yung pangmaramihan. Diba? Bakit? Ang daming kalaban eh. Sabi sa kanya, gamitin mo turotok at jar. Sipin niyo yun? Ang tawag doon, availability, characteristic na ini-empower ng Panginoon. Availability. Panghuli na pag-uusapan natin. Alam niyo kung ano? Ito yung pinakamahalaga. One of the greatest key characteristics of a person or of people na ini-empower ng Panginoon is moldable. Moldable. Judges 6:14. Again, ito yung sinabi kanina. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hand. Am I not sending you? Ano ibig sabihin ng moldable? Ang ibig sabihin ng moldable, nahuhugis, nauukit. Ibig sabihin, may willingness. Pag ginamit po ang moldable, ang una ko naiisip din, alam niyo kung ano? Clay. Dalawa na isip kong material na pwedeng i-mold eh. Alam niyo, nung bata pa ako, hindi pa kasi uso yung magandang telepono nung bata ako eh. Ang uso ng mga laro namin dati, Pico, Jolene, di ba? Tapos magkaroon kayo sa kalye. Kaya nasagasaan ako ng tricycle eh. Kaya nagkaganito ako eh. Nasagasaan ko ng tricycle, dinampot ako sa ilalim ng tricycle ng nanay ko. Buti hindi makatang ulo ko. Kung hindi, pastor nyo, pugot ang ulo. Nag-preach dito. Pwede ba yun? Di ba lang? Di ba? Sa kalye kami naglalaro. Isa sa pinaglalaroan namin, alam nyo kung ano? Yung kapag natapos umulan, pumuputik, di ba? Gagawin namin yung putik ng lupa, kukunin namin yan. Tapos bibilugin namin. Bibilugin namin gano'n. Tapos pag medyo ganun ka ng ganun, medyo kumakatas na kumakatas na sa'yo yung putik, di ba? Nawawala-wala yung tubig. Pero nangyari sa kanya, para siya nagiging clay. Naalala ko na gagawin namin kotse yan, gagawin namin bahay. Lahat ng pwede namin gawin doon sa clay o doon sa putik na gagawa namin. Ngayon, yung mga moderno mga bata, bumibili kayo ng clay, di ba? Yung may color red, kulay purple, color yellow, tapos yung parang bubble gum, o kaya parang tide, yung mga bar na mahabang ganas. Bibilugin nyo, gagawin nyo sa table, tapos gagawa kayo espada, gagawa yung Barbie, gagawa kayong kotse, lahat. At ang binomold, alam nyo, meron din po gusto ng Panginoon. Kung gusto mong tayo ma-empower tayo ng Panginoon, we are to be moldable. Bakit? Yung moldable po kasi hindi lumalaban eh. Subukan yung subukan yung isang clay. Mga bata, nag-play kayo, di ba?
Subukan nyo yung clay. Pag binomold nyo o iniikot nyo o ginagawa nyo, tumigas na, anong ginagawa nyo? Binabasa ulit. Pag binasa nyo, tumigas na, pag binasa mo, minsan nagkakrak-krak na, di ba? Para na-powderize na siya. Paano pag matigas na siya, anong ginagawa mo? Tinatapon. Bakit? Wala nang silbi. Hindi mo na mamold sa gusto mong gawin. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin ganun eh. Kaya tayo na isasantabi ng Panginoon, hindi naman dahil hindi ka useful eh. Totoo useful ka eh. Ang problema, lumalaban ka. Kaya hindi ka moldable. Diba? Hindi ka na teachable, hindi ka pa available, hindi ka pa moldable. Eh ano ka? Diba? Moldable. Kaya kang ihugis ng Panginoon. Bakit? Naniniwala po ako, God is the greatest sculpture of all times. Bakit? Isipin nyo. Paano po ba kayo ginawa ng Panginoon? Paano ba tayo ginawa ng Panginoon? Hindi ba sabi ng Bible, in the book of Genesis, kumuha siya ng putik, ginawa niya, inukit niya itong parang tao, minold niya. Hindi ba magaling na sculpture yun? Talaga, pastor, kung magaling na sculpture ang Panginoon, bakit po yung mukha niyo parang natigilan ng Panginoon yung ilong? Pinagkama nila, makalagano kaya na medyo nakano. Pero He is the greatest sculpture of all time. Why? Bakit? After He breathed on your nostril, anong nangyari? We had life. Diba? Ang galing ng Panginoon eh. Isipin mo ba nagawa niya tayo? Meron po ba nakagawa ng tao dito? Sa magitan ng putik? Wala po eh. Tanging Panginoon lang nakagawa po nun. Pagka po ba yung buhay natin ilagay sa Panginoon, tingin natin mapaliwaran tayo? Wala po akong nakita na buhay ng isang tao na pinagkatiwala sa Panginoon na napahawak. Though may mga problemang pinagdadaanan, pero po yung buhay na pinagkatiwala sa Panginoon, Panginoon, ikaw po bahala po sa buhay ko. Pinagpala ng Panginoon. Katulad din po kay Gideon. Di ba? Sabi ko nga kanina, this is how moldable Gideon was. From 32,000, di ba? Nalalaban sa 135 Midianites. Sabi ng Panginoon sa kanya, this is how the Lord molded him. Anak, magtiwala ka sa akin, bawasan mo yan. Hindi lahat yan kailangan mo. Being moldable as he is, secure and obey. Ginawa niya, it was straight down to 10,000. Pagdating sa Judges 7 verse 4 to 7, up to hanggang naging 300 siya. Kasi ano nangyari? Sa lahat ng tingin ng tao, he becomes the weakest among the weak. But again, the Lord doesn't look at the weakest among the weak. Even though we are weak, the Lord looks at us if we are teachable. Even though we are weak, the Lord looks at us kasi na tayo ba ay sa bilang hindi lamang po teachable but available. At tayo ba ay moldable. Bakit po? Ito po yung pinakamaganda po dito eh. This is how the Lord empowers the weak. We are weak. I am weak. Diba? I am weak. Everybody's weak. Ulitin ko po. Gracia nihil nisi. Gracia Dei. Ano ibig sabihin? Grace, nothing but the grace of God. I am so weak. Compared to other people, compared to other Christians, I am weak in the sight of God. But I make sure that I am teachable, I am available, and I am moldable. Bakit? Because I want to live an example just like Gideon. Lord, gusto ko po maging victorious. Gusto ko may ma-accomplish ako. Hindi dahil po sa kakayanan ko, kundi dahil sa biyaya mo. Tapusin ko po yung storya. Alam niyo po nangyari? This is how the Lord empowers the weak. Those who are teachable, available, and moldable, katulad ni Gideon. Sinabi na pa yun, go ahead. Divide yourselves into 3. Tatlong grupo sila eh. Surround the camp of the Midianites. They marched around the camp of the Midianites. Alam niyo nangyari? When the given instruction by the Lord, sabay-sabay niyong ihon yung trumpet at sabay-sabay niyong basagin yung dala-dala yung jar. Alam niyo nangyari? Nagulantang yung mga Midianites.
nawindang sila, nawala sila sa mga sarili nila, na sa sobrang pagkawindang nila, kinuha nila yung mga armas nila, at sila mismo ang nagpatayan sa isa't isa. Nakita niyo yung power ng Panginoon? Kung papansinin niyo, isa lang ang makikita niyo dito. Ang kailangan ng Panginoon, anak niyang may faith, anak niyang obedient, anak niyang hindi rebelde, anak niyang teachable, at anak niya na available, at anak niyang moldable, at ma-experience natin yung kapangyarihan ng Panginoon. How the Lord empowers us. ABC Manila, do we want to see how the Lord empowers us? Fathers who are here, do you want to see how you will be a good father in your family if you will be empowered by God? Mothers who are here, sipin niyo kung paano kayo magiging ilaw if you're empowered by God. Church leaders, fellow pastors and workers, by the grace of God, tuloy lang tayo. Bakit po? Makita po natin na pag available tayo, teachable tayo, at moldable tayo, dadating ang panahon, ipapakita ng Panginoon, anak, magiging victorious ka dahil sa biyaya ko. Ipagdadaanan tayong problema, mahirap, mahirap din. Sa tingin niyo, madali kay Gideon na pinabawasan ng Panginoon yung mga army na laban sa Midianites? Hindi po madali sa kanya yun. Sa tingin niyo, hindi nakakatakot para kay Gideon yung 300 lang sila versus 135,000 Midianites? Nakakatakot din po sa kanya. Pero alam niyo po kung ano nang ibabaw? Anak, ang nagibabaw kay Gideon ay walang iba kung hindi yung presensya ng Panginoon. Dahil alam niya, hindi lang siya ang lalaban. Ang Panginoon ang lalaban sa kanila. Sila lang ang gagamitin instrumento ng Panginoon para talunin ang mga Midianites. The greatest enemy of man, the enemy, the devil, can be defeated not by our own selves, but it can be defeated by God alone. The battle in this world is not against flesh and blood, it is against the spirit. We cannot do the battle alone. The battle can be won by God and God alone. Gracia nihil nisi, gracia Dei. It is grace, nothing but the grace of God. Yun lang po kaya natin gawin. Tanungin ko po ulit, sino dito nangihina? Sino dito discouraged? Sino po dito kailangan ng kalakasan? Sino po ayaw ng kalakasan? Because if you will ask me, I want a strength that comes from the Lord because it is an everlasting strength. I want the Lord to empower me. Bakit? Marami po mga bagay sa mundo ito gusto kong i-accomplish. Pero pag iniisip ko, hindi ko kaya i-accomplish. Pero I know by the grace of God, we can accomplish. As a church, maniwala kayo sa hindi, may mga bagay sa church na ito na hindi natin kakayanan, pero sa biyaya ng Panginoon kakayanan if we are teachable, available, and moldable. Sana po, maging eager tayo to be empowered by God. Be teachable, be available, and be moldable. Because the key blessing of being teachable, available, and moldable, we experience the abundant blessing of the Lord. And that is the empowerment of the Lord. Experience God's blessing. Experience God's power. When we are weak, then we become strong because God is strong. Tumayo po tayo.